Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nakaramdam ng pananakit ng likod si Odie habang binabasa ang sales ng tea house para sa buwan na iyon. Mas maganda ang takbo ng negosyo niya ngayon, lalo na't nagiging maugong na ang tungkol sa fashion show na ino-organize niya. Nag-post kasi siya sa Facebook fanpage ng tea house ng mga pasilip sa ginanap na photoshoot ng mga modelo niya. Nagpasya siyang magpahinga muna, kaya isinara niya muna ang folder na naglalaman ng files na binabasa niya. Inikot-ikot niya ang mga balikat niya. Habang ginagawa iyon, dumako ang tingin niya sa nakabukas na drawer sa kanan niya, at nakita niya ang litrato na itinago niya sa loob, dahilan naman para mapangiti siya. Ang litrato na naroon ay ang litrato ng pamilya nila ni Taz, Tom at Jerry, 2 taon na ang nakalilipas. Leon ang picture na nasa wallet niya na nasnatch, kasama ng bag niya, at iyon din ang mahalagang bagay na muntik nang nawala sa kanya. Nasira kasi ang camera at memory card niya, kaya nag-iisang kopya na lang iyon ng litrato. Hindi naman niya alam kung itinago pa ni Taz ang kopya nito ng litrato ng pamilya nila. Mahalaga sa kanya ang larawan na iyon dahil iyon ang naging reminder niya kung bakit kailangan niyang mabuhay, kung bakit kailangan niyang maging malakas, at kung bakit kailangan niyang bumalik sa dating siya. Dahil ang mga sandaling ginugol niya kasama si Taz at ang kambal ang dahilan kung bakit siya ay nananatiling buhay. Kung hindi niya nakasama ang tatlo, baka nagtagumpay siya sa plano niyang pagpapakamatay noon. Napako ang tingin ni Odie sa nakangiting mukha ni Taz sa litrato habang yakap-yakap nito si Jerry, at parang pelikulang nag-flash sa kanyang isipan ang lahat ng ginawa nito para sa kanya, para mabuhay siya. Mula sa paghila ni Taz sa kanya nang tangkain niyang magpasagasa sa tren, hanggang sa iharang nito ang katawan nito para hindi siya tamaan ng bala ng baril. Aaminin ni Odie na noon, binabalewala niya ang mga ginagawa ni Taz para sa kanya. Kung hindi pa siya nito hinalikan, hindi niya mapapansin ang binata bilang lalaki at hindi niya malalamang mahal pala siya nito. Aaminin din niya na natukso siya noon na manatili sa tabi ni Taz, hindi dahil mahal din niya ito, kung hindi dahil malungkot lang siya bakit niya ito hinalikan. Para siyang isang masamang babae, oo, pero iyon ang totoo. Nagluluksa siya noon, hindi maayos ang pag-iisip, magulo ang estado ng damdamin. Higit sa lahat, lubos siyang nasira. Wala siyang maibibigay na kahit ano kay Taz, dahil bawat bahagi ng pagkatao niya noon ay wasak. Idagdag pa na kung kailangang binubuo na niya ang sarili niya, saka naman dumating ang ina ni Pluto at muling binasag ang mga pirasong napulot niya. Hindi niya hinayaang buuin siya ni Taz, dahil alam niyang masasaktan lang ito. Dahil ang pagsubok na ayusin ang isang wasak na babae ay maaari ring magdulot na siya'y masira rin sa huli. Kaya ginawa niya ang pinakatamang gawin ng mga panahong iyon ang iwan ang binata. Pero ngayon, tuwing maiisip niya ang mga sandaling kasama niya si Taz, at ang mga itinuro nito sa kanya tungkol sa buhay, napagtatanto niya na muntik na pala niyang minahal ang binata noon. Marahil kung hindi siya ganoon kalubhang wasak noon, maaari sana siyang tunay na nahulog sa pag-ibig sa kanya. Bumuntong hininga si Odie at isinara ang drawer. Wala nang saysay para balikan pa niya ang nakaraan, lalo na ang namuo niyang damdamin para kay Taz, dahil may kanya-kanya na silang buhay ngayon. Mukhang may ibang babae na ring itinatangi ang binata. Tumayo siya at bumaba sa shop. Abala sina Sylvester at Daisy sa pag-aasikaso sa mga customer, kaya hindi na niya binati ang dalawa. Dumiretso siya sa pantry at nagtimpla ng kape niya. Pagkatapos ay kinuha niya mula sa basket na nakapatong sa mesa ang tinapay. Binalatan niya ang tinapay at akmang kakagatin na iyon nang may kung sinong umagaw niyon sa kanya. Nagulat na lang siya nang makita ang hawak na ni Taz ang pagkain niya habang may kung anong binabasa sa balot ng tinapay. Ano ang ginagawa mo rito? Kunot noong tanong ni Odie. Naiinis siya sa sarili na sa bango ng binata, hindi man lang niya namalayan ang paglapit nito. Nakataas ang kilay na nilinga siya ni Taz. Lagpas na sa expiration ang tinapay na ito. Tingnan mo muna kasi ang expiration date ng mga pagkain mo bago ka kumagat. Napakurap-kurap si Odie hanggang sa mapabuntong hininga siya.
Kapag subsob talaga siya sa trabaho, nakakalimutan na niya ang ilang mga bagay gaya ng pag-check sa expiration date ng food stock niya. Hindi ko napansin. Mukha nga. Masyado kayata kasing busy. Ang sabi sa akin ni Brandon, halos araw-araw kayong nagkikita dahil chine-check mo ang pictures na kinunan niya at binabantayan mo rin daw siya sa pag-i-edit, natatawang kwento ni Taz. Gusto ko lang mapabilis ang paggawa ng promotional posters para sa fashion show, katwiran ni Odi, saka kumalam ang sikmura niya dahilan para kumunot ang noo ni Taz. Dinaan na lang niya sa ngiti at pagtapik sa tiyan niya ang pagkapahiya. Gutom na ako. Pumalatak si Taz, pagkatapos ay dinukot ang cellphone mula sa bulsa at may kung sinong tinawagan. Mukhang restaurant iyon dahil narinig niya ang binata na umu-order ng maraming pagkain. Pagkatapos ay may dinukot uli ito sa bulsa. Inabot naman ito sa kanya ang isang bar ng Snickers. Pagtiyagaan mo muna yan. Tinanggap ni Odi iyon at mabilis na kinain. Salamat ha. Buti may chocolate kang dala. Napangiti si Taz na wala na ang iritasyon sa mukha. Mula nang nakilala ko ang kambal na Tom at Jerry, lagi na akong naglalagay ng chocolate sa bulsa ko. Para tuwing magkikita kami, may mayaabot agad ako sa kanila. Biglang umistrikto ang mukha nito. Malay ko bang gusto mo rin palang magpa-baby? Hindi kaya ako nagpapa-baby, reklamo ni Odi. Hindi ko naman sinasadyang magpagutom. Hindi ko lang talaga na malayang past lunch na pala. Mula ngayon, tatawagan na kita tuwing oras ng pagkain para hindi mo makalimutan. So, ano ang bago mong numero? Anito, sabay labas uli ng cellphone. Wala nang nagawa si Odi kundi ibigay ang bagong numero niya kay Taz. Wala naman ng dahilan para pagtaguan niya ang binata. Bakit ka nga pala nagpunta dito? At talagang pinatuloy ka ni na Daisy hanggang dito sa pantry namin ha? Malakas ako sa mga tauhan mo, mayabang na sagot ni Taz. Gayunpaman, pumunta ako rito dahil may proposal ako sa negosyo para sa iyo at sa tea house. Dahil negosyo pala ang ipinunta ni Taz doon, niyaya ni Odi ang binata paakyat sa opisina niya para mas makapag-usap sila ng masinsinan. So, ano yung ipopropose mo sa akin? Curious na tanong ni Odi. Kasal, pabulong na sagot ni Taz. Pakiramdam ni Odi ay lumukso ang puso niya dahil sa sagot ni Taz, pero kinalma niya ang sarili at inisip na baka na mali lang siya ng dinig. Tumikim si Taz at naging formal bigla ang hitsura. Ang ibig kong sabihin, kasali ang tea house sa plano kong promotional strategy para sa movie na ilalabas ng Devlin Films. Nagpaplano kaming magbenta ng mga statement shirt na may kaugnayan sa pelikula at gusto kong ang tea house ang maging partner naming retailer. Gusto kong exclusive lang sa inyo ang mga product namin. Na-excite bigla si Odi. Nabubuhay talaga ang dugo niya kapag negosyo ang pinag-uusapan. Wow, Taz! Gusto ko yan. Tungkol saan ba ang movie na ilalabas niyo? Sa madaling sabi, ang lead actress sa pelikula ay mahilig sa pick-up lines at yon ang ginagamit niya para ligawan ang bidang lalaki. Kaya naisip naming magpagawa ng t-shirts kung saan nakasulat ang mga pick-up line na ginamit sa movie. Nakinig ng mabuti si Odi sa mga paliwanag ni Taz, hanggang sa maya-maya lang ay nagsusulat na siya sa organizer niya para sa mga detalyeng kailangan niyang maalala. Ngayon pa lang, ang dami ng ideyang pumapasok sa isip niya. Bumaba ang tingin ni Taz sa hawak niyang organizer, pagkatapos ay napangiti ito ng mag-angat ng tingin sa kanya. Hulaan ko, tinatanggap mo na ang offer ko. Napangiti si Odi sa katumango. Oo naman. Sige, ipapagawa ko na ang kontrata. Inilahad ni Taz ang kanyang palad. May kasunduan na ba tayo, Miss Odi Suarez? Oo, Mr. Taz Devlin Fortune. Akala ko, simpleng pakikipagkamay lang ito. Pero napansin ni Odi na hindi pa rin binibitawan ni Taz ang kamay niya. Hawak nito iyon ng mahigpit na parabang ayaw siyang pakawalan habang mataman siyang pinagmamasdan. Alam niya na dapat siyang magbawi ng kamay, pero hindi niya ginawa, sa halip ay sinalubong lang niya ang tingin ni Taz. Noong una ay nagtititigan lang sina Odi at Taz hanggang sa may unawaan na dumaan sa pagitan nila. Nakita niya ang pagnanasa sa mga mata niya at nakita ang sarili niyang sumasalamin doon, naramdaman niya kung gaano niya siya kamis. Unti-unti, binitawan ni Taz ang kamay niya, hindi para tuluyang bumitiw kundi para lang mag-iba ng posisyon. Hinabi niya ang mga daliri niya sa mga daliri niya. Hindi siya tumutol.
Wala siyang mahanap na dahilan ng mga sandaling iyon para tumutol. Yumuko si Odi sa magkahugpong ng mga kamay nila ni Taz dahil hindi na niya kinaya ang intensidad ng pagtitig nito sa mga mata niya. Unti-unti nang nagparamdam sa kanya ang puso niya at ang mga paru-paro sa tiyan niya. Hanggang sa naramdaman na rin niya ang pag-iinit ng mga pisngi niya. Perpektong kasya ang mga daliri mo sa akin, halos pabulong na sabi ni Taz. Nag-angat ng tingin si Odi kay Taz, nagtatanong ang mga mata. Umiti si Taz, dinala ang kamay niya sa bibig nito, sa kayon hinalikan. Naalala ko lang yung linya mula sa paborito kong kanta. Nakatuon ang buong atensyon ni Odi sa pagsusuot ng t-shirt sa mannequin. Kailangan niyang gawin iyon dahil kung hindi, si Taz na naman ang iisipin niya. Lalo na at hanggang ngayon, hindi pa rin niya makalimutan ang pakiramdam ng malaki at mainit na kamay nito sa kamay niya. Huli na para sa'yo, Odi. Iniisip mo na naman si Taz. Hindi rin alam ni Odi kung bakit nitong mga nakalipas na araw, wala na siyang ibang inisip kundi si Taz. Hindi dapat nangyayari iyon dahil gusto ni Monica ang binata at wala siyang balak sirain ang pagkakaibigan nila dahil lang sa isang lalaki. Pero hindi siya pangkaraniwang lalaki, Odi. Siya si Taz, ang lalaking nagpakita sa iyo ng tunay na halaga ng buhay, sabi naman ng isang bahagi ng kanyang isip. Heto na naman siya, naguguluhan. Matanda na siya at alam niya kung ano ang nararamdaman niya para kay Taz pero ayaw niya iyong tanggapin. Unang-una, pakiramdam niya ay pinagtatraiduran niya si Monica. Pangalawa at higit sa lahat, paano na ang pangako niya kay Pluto na ito ang huling lalaking mamahalin niya? Sa lagay na iyon, pati si Pluto ay pinagtataksilan na niya. Kasalanan itong lahat ni Taz. Ang kanyang haplos ay nagmulat ng mga damdaming matagal na niyang itinago sa kaibuturan ng kanyang puso. Kung paano nito iyon nagagawa, hindi niya alam. Napapiksi si Odi nang mag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Inilabas niya iyon at napaungol siya nang makitang pangalan ni Taz sa caller ID. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, sumagot siya ng tawag na para bang masamang balita ang matatanggap dahil nanlalamig at nagpapawis ang kanyang mga kamay. Taz! Hey, masiglang bati nito. Mula nang nakuha ng binata ang bagong numero niya, walang araw na hindi ito tumawag. Tanghalian na. Dumating na ba dyan ang ipinadeliver kong pagkain? Akmang sasagot si Odi ng hindi, pero nakita niya sa may pintuan si Sylvester na tinatanggap ang food delivery. Hindi iyon ang unang pagkakataong nagpadala ng pagkain sa tea house si Taz, kaya alam na ng mga tauhan niya ang gagawin. Taz, sobra-sobra na ito. Ano ang sobra? Hindi mo naman kailangang magpadala ng tanghalian sa tea house araw-araw eh. Alam mo, tama ka. Mas okay na susunduin na lang kita dyan para sabay na tayong magtanghalian, ano? Umungol sa protesta si Odi. Taz, hindi yon ang ibig kong sabihin. Hindi mo na kailangang mag-abala dahil kaya ko nang alagaan ang sarili ko. Hindi na ako nagpapagutom at hindi na uli ako magsusuicide, okay? Hindi naman abala ito. Gusto kong gawin ito, Odi. Akmang magrereklamo uli siya pero may narinig siyang pamilyar na boses sa background. Grabe ka, tapusin muna natin itong meeting bago ka magsimulang mag-flirt. Oreo? Kunot noong tanong ni Odi. Oo, bumalik na ang gago at binubunton niya sa mundo ang galit niya dahil hindi pa rin niya nahahanap ang babae niya. Natatawang paliwanag ni Taz, dahilan para murahin ito ni Oreo na ginantihan din ni Taz ng malutong na mura. Pasensya na tungkol dyan, Odi. Sige, gagawin ko itong mabilis. Mag-dinner tayo mamaya. Text ko na lang sa iyo ang address ng restaurant kung saan ako nagpagawa ng reservation para sa ating dalawa. Hindi kita masusundo sa tea house dahil may meeting pa ako mamaya. Doon na lang tayo magkikita. Pero Taz, enjoy ka sa tanghalian mo, mahal, malambing na sabi ni Taz, saka pinutol ang tawag. Namumula ang pisngi ni Odi habang naiwan siya dahil sa tawag na ginamit ni Taz. Naubos yata ang lakas niya kaya napatalong ko siya at niyakap ang mga binti. Gulong-gulo na siya sa nangyayari sa kanila ni Taz. Noong kababalik pa lang niya ng bansa, malamig ang trato ni Taz sa kanya. Pero bigla itong naging mabait at maalaga sa kanya. Ngayon naman, umaarte na itong parang nobyo niya dahil lang hinayaan niya itong hawakan ang kanyang kamay ng matagal. At wala siyang ginagawa para pigilan ang lahat ng iyon. Muli na namang naputol ang pagmumuni-muni ni Odi nang tumunog ang kanyang cellphone.
Nag-flash sa caller ID niya ang mahabang numero at alam niyang international call iyon. Isang tao lang naman ang kilala niyang tatawag sa kanya mula sa malayong lugar, kaya hindi niya sinagot ang tawag. Wala siya sa mood makipag-usap dito. Marahang sinabunutan ni Odie ang sarili. Ano ba ang nangyayari sa iyo, Taz? Sa susunod na kabanata, mas lalong lalalim ang kalituhan ni Odie sa kanyang damdamin habang papalapit ang dinner nila ni Taz. Posibleng magkaroon ng komprontasyon o rebelasyon na magtutulak sa kanya na harapin kung ano talaga ang nararamdaman niya. Hindi lang para kay Taz, kundi pati sa sarili niya. Kaya abangan natin